Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Dumaan ng long weekend. Isang 4-day weekend para po sa atin. Siyempre, ginunita po natin ang Ninoy Aquino Day at gayon din ang National Heroes Day. So, tayo ba'y nakapagbakasyon? No? Nakapag-recharge ba tayong lahat? Siyempre, ako personally, medyo nakapagpahinga din. No? Medyo napahinga lang naman ng konti. No? Pero nakasingit pa rin ng ilang oras ng trabaho during this long weekend. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, we are very happy to share na ilan sa mga collaborations ng BSA ay formal nating nilunsad nitong nakaraang linggo. So unang-una po dyan ang ating collaboration with Agribank, isang stakeholder po natin dito sa Barangay San Antonio na kung saan ang kanilang head office ay matatagpuan. At ang ating naging collaboration sa kanila ay ang kanilang pag-deploy ng isang payment kiosk dito sa ating barangay hall na kung tawagin ay AgriPay. So ito pong AgriPay payment kiosk ay matatagpuan sa lobby ng ating barangay hall na kung saan ang ating mga kabarangay ay pwedeng magbayad ng kanilang mga bills, pwede rin na magsagawa ng ilang mga online transactions. So again, we're very happy to partner with Agribank, and again, goes also with our stakeholders na kung saan meron tayong mga collaboration. So again, nawa ay makatulong ito pong AgriPay payment kiosk sa ating mga kabarangay, and of course we also hope na magkaroon din sa ibang mga locations dito po sa Barangay San Antonio ito pong payment kiosk po na ito. So again, maraming salamat sa Agribank sa pagkakataon na ito na at least na i-introduce natin ang ilang mga digital advancements pagdating sa quality of life ng ating mga kabarangay. And of course, recently nag-sign din tayo ng isang memorandum of agreement, kasama po ang Cara Welfare Philippines at gayon din ang Cats of Ortigas, na kung saan nakapaloob po sa ating memorandum of agreement ang pakikipagtulungan upang ma-manage po natin ang mga stray cats na nandito sa ating komunidad. Alam niyo po, ang mga stray cats hindi naman talaga yan mawawala sa bawat komunidad. And hindi rin ho katanggap-tanggap na sila'y hulihin lang at ilagay sa sako, iligaw. Hindi ho ito katanggap-tanggap sa panahon po ngayon, lalo na. So again, through our agreement with Cara Welfare Philippines and with Cats of Ortigas, talagang paiigtingin po natin ang CNVR or ang Catch, Neuter, Vaccinate, and Return. So ito po ang nakikita natin na best approach para ma-manage po natin ang mga stray cats dito po sa ating barangay at gayon din mabawasan o maibsan ang kanilang pagiging hostile. Kaya naman yan nagiging wild kasi hindi managed. Tapos, kaya din naman, sabi nga rin nila, kaya naman itong mga stray cats din ay nagkakalkal sa mga basura kasi wala ring tamang nutrisyon. So, hindi orderly ang nagiging feeding sa kanila. So, through our agreement, through our partnership, we hope na ito pong mga aspetong ito ay matugunan, syempre sa pakikipagtulungan ng ating mga collaborators. At gayon din, i-increase pa ang awareness through mga seminars, mga orientations na pwede nating ibahagi sa ating mga community members dito po sa ating barangay. So again, we're very happy for this one-of-a-kind na agreement na nakasunduan and collaboration. Sabi nga nila, parang sana yung mga ibang barangay ay sumunod na rin sa MOA signing na ginawa po natin. So again, ang primary objective lang naman po natin is really to promote responsible pet ownership, animal welfare. Sabi nga nila, there is a more humane way na of addressing mga concerns po na ito, kahit sabihin na nating stray animals lamang po
sila. No? So again, ang aking pagpapasalamat sa Cara Welfare Philippines, of course, sa ating mga kaibigan mula sa Cats of Ortigas, no, for again introducing us, educating us, no, on the proper way to manage, no, ang ating mga stray cats dito po sa Barangay San Antonio. And of course, no, sa ating Committee on Health and Nutrition kay Kagawad Rachel Rustia, maraming salamat for facilitating this MOA signing. And of course, to the rest of our Barangay Council, no, na siyang nag-witness din during our MOA signing. So again, maraming salamat po sa ating mga bagong collaborators. And dito po sa ating barangay, no, tuloy-tuloy din po ang ating pagsasagawa, no, ng ating mga programang pangpamilya. No. Siyempre, binibigyan natin ng kahalagahan yan, no, lahat ng aspeto, no, pagdating sa pamilya. So unang-una po, siyempre, no, patuloy po ang ating pagdiriwang, no, o ang pag-commemorate natin ng Breastfeeding Month dito po sa Barangay San Antonio. And of course, ang pinaka-highlight ng ating Breastfeeding Month activity ay ang ating pag-conduct ng isang lecture on exclusive breastfeeding, no, na kung saan ay nilahukan ito ng ating mga pregnant moms at gayon din ang ating mga lactating mothers dito po sa Barangay San Antonio. Syempre, after the lecture, naghandog din tayo ng ating BSA Mumas Bag. No? So, kung matatandaan po ninyo, no, a couple of years ago, nung una nating nilunsad ang BSA Mumas Bag, at nilalaman ng bag po na ito ay mga essentials, no? Mga kakailanganin ni Mami sa kanyang pagbe-breastfeeding. So, syempre, no, ang makakatanggap lamang nito talaga yung regular na nagpapa-check up, no, dito sa ating Barangay Health Center, no. Doon pa lang sa first part ng kanyang pagbubuntis hanggang sa siya'y manganak. So yan yung pinaka-qualifications natin para maging recipient po tayo ng ating BSA Mumas Bag. So again, ang aking pagpapasalamat kay Nanay Lorena, no, ang ating guru, no, pagdating sa lactation, no, yung siya talagang umaalalay at gumagabay sa ating mga mommies dito po sa Barangay San Antonio. Of course, sa ating mga staff, sa ating Committee on Health and Nutrition, of course, led by Kagawad Rachel Rustia. And ang ating BSA Libreng Binyag program ay tuloy-tuloy din po, mga kabarangay. So in the past weeks, no, a total of 4 children, no, ang ating natulungan upang matanggap ang sakramento ng binyag. At nakakatuwa, no, na walang tigil, no, walang tigil ang pagtangkilik ng ating mga kabarangay dito po sa ating libreng binyag program. Although kumpara nung araw, no, dati talaga parang may mga pabrika dito ng baby, no, pero ngayon medyo hindi na sila ganun karami, no. But again, no, through our program, no, yung dati nating na-experience na problema na hindi kaagad napapabinyagan ng anak, no, dahil nga walang mag-aasikaso, kulang sa budget, no, kahit paano, no, natugunan, no, natin through our BSA Libreng Binyag program. So again, maraming salamat kay Father Joseph Santos and to the rest of the Holy Family Parish community. And of course, no, nawa ay patuloy pa tayo magtulungan, no, para mas marami pa tayong matulungan ng mga bata na makatanggap po ng sakramento ng binyag. And of course, tuloy-tuloy din po, mga kabarangay, ang ating collaboration with Rizal Medical Center. At ito po yung ating weekly na senior care program. So ito pong senior care program, no, na collaboration natin with Rizal Medical Center ay objektibo po, no, na syempre tipunin ang ating mga senior citizens, mabigyan sila ng ilang mga physical activities, meron ding mga memory work, mga brain exercises, at simply just to socialize, no. Sabi nga nila, no, pagka ang mga lola at lola, pag nawawalan na yan ng mga activities, no, nawala na sila ng mga kakwentuhan, yung engagement, no, dito na sila hihina, no, di kaya yung kanilang memory, no, magkakaroon na ng mga memory gap, no. So again,
through this program, no, we aim to address itong mga issues and concerns na ito pagdating sa aging, no, pagdating sa pagtanda na ating mga lolo at lola. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating main collaborator, no, ang Geriatrics Department ng Rizal Medical Center, sa ating mga professionals, mga doctors po na weekly, no, talagang pumupunta at bumibisita dito po sa ating barangay. Syempre, ang aking magpapasalamat din sa ating mga participants, no. We are averaging about mga 15, no, 15 na mga senior citizens, no, at may mga suki na talaga, yung mga walang absent, no. Minsan meron man isa o dalawang absent, pero since may mga nayayaya na bago, 'di ba? So hindi nawawala yung dami ng ating mga participants na mga senior citizens. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa lahat ng ating mga barangay staff na tumutulong weekly para ma-facilitate nating maayos itong ating senior care program, no, dito po sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat muli, no? At we do look forward, no, sa ating yung pag-progress nitong ating programa na ito para sa ating mga mahal na lola at lolo ng Barangay San Antonio. And mga kabarangay, of course, this Saturday is already the last Saturday of the month. Patapos na pala ang August. Oh, bare months na pala. So, again, this coming Saturday, August 31, alam na po natin, no, ang ating mga monthly na mga programa dito po sa Barangay San Antonio. Of course, unang-una dyan, ang ating Basura to Ayuda program, no, which will be from 8 a.m. to 11 a.m. po. At dito po yan sa Garnet Road, no, sa tapat po ng Mega Plaza Condominium. And another drop-off site dito po sa ating Urban Garden sa may General Kapinpin, corner General Lim Street. So sa ating mga suki, no, na nag-iipon ng mga recyclable waste, no, mapa-plastic man yan, karton, and the like. No. Again, tumungo na po kayo this coming Saturday sa ating mga drop-off centers, no, drop-off sites po natin, para maipalit na po natin sa ilang kilo po ng bigas. At syempre, ang ating BSA Sininggaling program, our free monthly art workshop, no, ay this coming Saturday din po, from 9 a.m. to 11 a.m. naman po dito sa may Emerald Avenue. So sana po, maganda naman ang panahon, no, na this coming Saturday, no, dahil nga medyo weather dependent, no, ang ating pagsasagawa ng Sininggaling program sa Emerald Avenue. Pero again, 2 hours lang naman, no? Sana mapagbigyan tayo. At alam kong excited na rin ang ating mga participants, yung mga usual participants natin sa ating Sininggaling program. And last but not the least, no, ang ating BSA Pray and Play program, no, our free monthly youth camp, no, na ginagawa po natin dito po sa ating covered court from 9 a.m. to 11 a.m. po. So ito po yung ating programa para sa mga kabataan, no, to the youth of Barangay San Antonio, na para ano naman tayo, no, maialis naman tayo sa ating mga gadgets, no, matuto naman tayong mag-engage, mag-interact, 'di ba? Again, listen to the word of God, 'di ba? Yung magkaroon ng spiritual nourishment also, and as well as physical activities. And this coming Saturday po, meron po tayong bagong collaborator na magfa-facilitate po ng ating Pray and Play program, and they happen to be residents, no, as well as stakeholders of Barangay San Antonio, which is also our objective po natin yan, goal po natin yan, na ang ating mga programa dito sa Barangay San Antonio ay maging in partnership, no, with our constituents. So again, magkita-kita po tayo, no, this coming Saturday para po sa ating mga monthly programs dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. At syempre, no, sana gamitin natin lagi, no, itong mga tools na ito para mas lalo pa tayong makapagtulungan, no, sa ating barangay, and ma-improve pa natin
ang ilang mga aspects of services, no, dito po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees, no, sa ating barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, no, for always mabuti naman, no, at least na lagi nyo naiisip ang Barangay San Antonio pag meron kayong mga programa na gustong ilunsad para sa ating komunidad. Actually, may mga ilan na rin tayong nakausap, no, this week. And we are also very excited sa mga darating pa natin na mga collaborations in the coming months. So again, ang aking pagpapasalamat din, of course, sa ating mga mahal na constituents, sa ating mga netizens, no, sa ating mga kabarangay, no, for the trust and support, no, and confidence as well. No. Alam niyo naman kami, dire-diretso lang po kami sa ating pagtatrabaho para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa pagdarasal. No? Huwag nating kakalimutan ang ating pananampalataya. No? Lalo natin po itong patatagin. So sa ating mga kabarangay, stay safe always. Mag-ingat po tayo lagi. No? And may God bless us all. Thank you.